Kailangan natin yun. Greetings mga brad! Anong balita sa inyo? Samahan niyo ulit kami ni Mrs. na mag-camping at mangisda dito sa favorite naming spot dito sa UK. Yun ay ang Dungeness Beach dito sa Kent. Kaya gustong gusto namin dito nangingisda ay dahil nga member ako ng Dungeness Angling Association at may access kami sa private fishing spot na kung tawagin nila ay The Point. May free parking din dito and mas malapit lang yung lalakaran kumpara sa spot ng mga hindi member. Kaya naman, sa mga interesadong mangisda dyan, PM nyo kami para ma-share ko sa inyo kung paano maging member. Anyway, tulad pa rin ng dating setup sa una naming vlog, dala namin lahat ng camping gears namin. Kasi pinaplano naming mag 2 days and 1 night ng pangingisda dito. And syempre, para makapag-unwind na din. Kaya naman, let's G! And tulad nga ng pinangako ko sa inyo sa unang vlog, ikukwento ko sa inyo kung paano nga ba ako napadpad sa hobby na to. Noong 2021 kasi during COVID, naikwento sa akin ng katrabaho ko na nangingisda sila as libangan. But since COVID nga, matagal-tagal na nilang hindi nagagawa. Kaya sabi ko, sa susunod na magpaplano kayo, try kong sumama. And since naaalala ko nga na yung tatay ko nangingisda din naman dun sa Australia, eto naman ako, halasigaya. Kaya isang malakas na shoutout sa'yo, paring Jason Panganiban, sa pandadamay sa akin dito sa kalokohang ito. And yes, opo, tama po yung nakita nyo, nakakahuli talaga ng ganyang kalalaking sibas dito sa UK. Oo, masarap siyang isigang. And since magaling nga ako manira ng memory ng cellphone ko, eto yung footage ng unang fishing ko at yung unang huli ko na rin ng sibas. Now it's recording. You need to hold it with this so you can take, hold it come down. Here. Yeah. And then, And then just show. And yes, technically siya yung unang nagturo sa aking mangisda and siya rin yung unang nagpahiram sa akin ng fishing rods. Nung kinalaunan nga lang, parang mas naging addict pa ako sa kanya at ako pa yung laging namimilit sa kanya na mangisda. Nung time netong video na to, halos parang ayaw ko na magpaawat sa pagbato ng pain. Buti na lang matyaga tong tropa ko na to, kung hindi, di wala sana ako ma-vlog ngayon. Charus! Hartan got a dogfish too. yeah, that is my catch. Going back to the vlog. Pasok ko muna kay Mrs. kasi maghuhugas pa ako ng pinggan Bye-bye, see you later. So, ayun na nga. Dahil magka-camping na naman tayo, syempre, kailangan natin ng mga essential sa buhay. Kaya naman, mamimili tayo ngayon sa Tesco Extra dito sa Ashford. Mga foods nga pala yung bibilhin natin ngayon. At syempre, firelogs na rin para sa bonfire mamaya. Medyo social nga pala ang superstore na kagaya nitong Tesco kasi pwede kang mag-scan as you shop. Scan mo lang yung gusto mong bilhin na item, tapos diretso na sa bag. O, hindi dapat itatakbo palabas yung bag pagkatapos ng scanning ha. Syempre, kailangan mong pumunta sa Scan as you shop till na self-service, tapos doon ka na magbabayad. Scan mo lang din yung QR code sa screen, tapos, charan! Mapupunta na sa screen yung mga list ng binili mo, then proceed to payment na. Oh, ngayon pwede mo na itakbo palabas yung bag mo. After ng mabilisang shopping, bumalik na kami sa sasakyan. Normally, lahat naman ng kailangan namin para sa camping, binibili na namin a day or two bago kami umalis sa bahay. For this particular instance, may mga additionals kami na hindi available sa pinagbibilhan namin. Kaya, napadaan kami dito sa Tesco. At syempre, hindi naman pwedeng wala tayong almusal, ano? Kaya tara, kain po! Madalas talaga, pag wala na kaming time magluto sa bahay, napapastop over kami sa mga fast food restaurants para mag-almusal or tanghalian. Saves time na rin pagdating sa camping spot kasi diretso na sa pagtayo ng tent at pag-setup ng fishing rods, hindi na namin pinoproblema ang pagkain. Anyway, balik na tayo sa biyahe na may konting kahabaan pa. Well, speaking of biyahe, 120 kilometers away nga pala yung spot mula sa bahay namin. Kaya, naisipan na rin naming magpagasolina. Ganito nga pala yung mga gasolinahan dito. Walang pump attendant kaya sariling sikap ka dapat. First time ko rin na gawin to kaya aliw na aliw ako.
Then, after mo magkarga, babayaran mo na lang doon sa loob ng shop, and then, tchanan! Aandar na ulit ang sasakyan mo. Kaya naman, let's G! Going back to me. Madaming klase ng pangingisda. Kung iisa-isahin natin yun, bukas pa tayo matatapos dito. Kaya isi-separate na lang namin yung in-depth vlog kung paano kami nangingisda. But for today, bait fishing yung gagawin natin. From the word itself, kailangan natin ng pain. Dito sa Dungeness, merong bilihan ng bait na malapit lang sa beach, kaya super fresh pa yung bait pagka ginamit mo na. Sa case namin ngayon, since whiting ang target species natin, bumili ako ng lugworms at pusit. Relatively cheaper bumili ng mga baits dito sa dedicated angling shops na malapit sa beach. Tulad nito, kung ikukumpara kasi natin sa mga bait shops sa London o sa online, doble halos yung presyo and most probably frozen na yun. Sa case na itong mga lugworms na binili ko, buhay na buhay pa sila. Syempre, para ma-preserve natin yung freshness nila, kailangan natin ng yelo. Sa husay ko, hindi ako nakabili kanina sa Tesco. Buti na lang mabait tong bait shop na to, kaya binigyan ako ng libreng yelo. Hindi tayo pinagbayad. Bakit? Bakit hindi ka nagdala ng ice? So, dito sa pinagbilhan namin ng isda, meron daw sila. Yung pinagbilhan ng pain, kailangang i-ice yun para mabuhay pa rin. Pain? Check. Mga gamit? Check. Ready na tayo. Nasaan yung pambomba? And eto na nga. Welcome na naman sa isa pang episode ng Aberya series. Gusto mo ikaw magkwento? Kailan ka pa ba titigil? Hindi naman ibig sabihin na meron kang problema. Hindi mo na itutuloy yung mga plano mo. Bagal magsalita si Gino. Narinig na dito yun. Okay lang yun. Shout out, Giyong! Idol kita. Nandahil sa'yo, papunta kami ng Folkestone. Dapat uwi na kami. Ganun talaga. Kapag hindi pinag-aadya, dapat gagawa ng paraan. May jolly pang fisherman. Kita mo, ang mga fisherman nga jolly, dapat tayo din kahit may problema. At ayun, sa dinami-dami nga ng pupwedeng malimutan sa bahay, yung pambomba pa ng air tent at airbed yung naiwan namin. Tulad ng flight namin papuntang UK, pinag-isipan namin kung fight or flight ba. Sa case neto, naghanap na ako ng malapit na tindahan ng camping gears para bumili ng pump. Since maaga naman kami dumating and may gasolina pa naman, nilis na rin namin yung 40 minutes na biyahe mula sa Dungeness papuntang Folkestone para bumili. Hindi talaga ako pwede maging vlogger. Nakalimutan ko ng videohan yung binili natin. Pero nakabili kami ng pump and pabalik na ulit kami ng Dungeness. Hay, buhay. Ganun talaga siguro. Hindi pwedeng laging masaya. Dapat may konting problema din para may thrill. Charus! Anyway, pabalik na tayo ulit ng Dungeness. 40 minutes biyahe nga pala to galing Folkestone, which is yung pinagbilhan namin ng pump. So, all in all, 1 hour 20 minutes kaming nagbalikan para masolusyonan ang problema. Nasolusyonan nga ba? Anyway, finally, nakatapak na rin tayo sa mabatong lupain ng Dungeness. Kaya naman, agad-agad na kaming nag-ready at nagbaba ng mga gamit namin. Oo nga pala, isi-separate vlog namin kung ano nga ba yung mga camping gears namin. Para sa mga gustong maging campers dyan, magkaroon kayo ng idea sa mga ano bang dapat at importanteng dalhin kapag magka-camping. Ito na nga at ginamit na namin yung nabili naming pump kanina para maitayo ang tent. Kaso nga lang... Sabi ko na. Ano? Effective naman. Bakit? Hindi kaya? Low PSI. So, ayun. Never ending na sakuna. Yung nabili pala naming pump ay hindi kayang ibigay yung hangin na kailangan ng inflatable tent namin, which is 7 PSI. Lumulobo siya pero hindi niya nasusustain yung hangin, kaya hindi rin tatayo at mabubuo yung tent. Well, we tried, pero ganun talaga. Pag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Buti na lang yung tent pa lang din ang naibaba naming gamit sa sasakyan. Well, anyway, since pakinabang na nga yung tent, niligpit na lang namin siya at bumalik sa sasakyan. However, syempre hindi naman kami magpapatalo sa mga pagsubok ng buhay, ano? Nandito na rin lang tayo, edi tuloy pa rin natin ang trip. Fishing rod lang naman ang kailangan para sa fishing. Pagkain at lutuan lang naman ang kailangan para sa food trip.
Fishing and food trip by the beach? Why not? Oops, hindi pa kami uwi. After ng mahabang parot pa rito, ito lang ang nakayanan namin. Kalimutan pa natin yung pump. Okay lang. Kahit na nagpagod lang rin kami, hindi pa rin matatawaran tong nakikita ko ngayon. Kaya naman, ano pa bang hinihintay natin? Simulan na ang bakbakan. Although hindi na namin magawang mag-overnight, sulitin na din natin yung effort ng pagpunta dito. By the way, sa mga fellow OFWs ko pala dito sa UK, itry nyo din mag-fishing kahit once in a lifetime. Malay nyo, magustuhan nyo. Sa mga aspiring anglers naman, susubukan ko na mag-upload ng mga comprehensive videos kung paano mag-setup ng rods and reels. Pati na din kung paano magkasa ng bait sa fishing line. Kung may mga tanong kayo, hit me up on the comment section down below. Nox! And the first batch is out. Habang nag-aantay, naisipan ko munang bisitahin dito si Mrs. And since meron din naman kaming dalang cooking gears, bakit hindi natin gawin tong food trip by the beach? Usually, may dala na kaming marinated na karne or half-cooked na ulam para pagdating dito na namin siya lulutuin ng buo, pati saing dito na din. Kaya naman, habang nag-aantay ng sinaing, nautusan muna ako magpaningas netong ihawan. Etong ihawan namin nagdo-double din siya as fire pit. Kaya kapag taglamig, once na after naming mag-ihaw, nilalagyan namin to ng mga fire logs para meron din kaming bonfire by the beach. Oh, 'di ba? Sa totoo pinagpapatungan ko lang naman yan ng disposable na ihawan. Hehe. And of course, in this particular instance, chicken barbecue naman yung naisipan naming lutuin. And to reference myself from our previous vlog, bilang isang taong galante sa pagkain, dapat at least 2 putahe. Kaya naisipan ni Mrs. na magdala ng hotdog. Syempre, pagka may ihawan, may paypayan. Alam nating lahat na nakakangala yan. Kaya bakit hindi natin bigyan ng purpose yung 12-pound pump na hindi naman gumana sa airten? O 'di ba? Effective? Tara kain po. At hindi na nga nagtagal, lumabas na ang totoong bakbakan. Kumagat na ang ating mga kalabang pating. Yes, opo, walang kamatayan, dogfish lang yung mga kumagat. Kaya after ng ilang pagbabato, naisip namin na mag-relax-relax na lang. Total, dumidilim na rin naman. And ayun, nagsimula na rin kami mag-pack up para umuwi. After maubos na itong apoy, eto na, lakad na ulit kami pabalik sa sasakyan. Well, itong adventure na to ay nagsasabi lang sa amin na kung mo hinampas ka ng pagsubok, susuko ka na ba? And kahit yung plan B mo sumablay, it doesn't mean na dun ka na lang hihinto. Meron at meron ka pa rin po pwedeng gawin para ma-enjoy mo yung oras mo kahit ano pang aberya yan. Sa true, walang halong eklavu. Madalas sa mga gala namin, may aberya talaga. Pero hindi naman nauubusan ng paraan para remedyohan yung problema. Minsan may mga lakad kami kahit pa noon sa Pilipinas na isusuko na lang talaga pero nakakalusot pa rin. Anyway, uwi na tayo guys. Medyo ansya ako kapag umuwi kami ng madilim at gabi na. Pero si Mr. sobrang na-enjoy niya ang night drive. Ewan ko ba? And we have finally arrived home. Lagi nyo kaming samahan sa mga gala namin through pagla-like and follow ng page para updated sa mga uploads. Kaya naman, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye-bye!